May my presence bring grace. Maligayang araw ng Huwebes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Antioquia. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad kayong nagtatayo ng mga puntod sa mga propetang pinatay ng inyong mga ama. Sa gayon ninyo inaamin at sinasang-ayunan ang mga ginawa ng inyong mga ama. Iniligpit nila ang mga propeta at makapagtatayo na kayo ngayon. At sinabi rin ng karunungan ng Diyos, nagsugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ngunit uusigin nila at papatayin ang ilan sa kanila. Kaya't papapanagutin ang saling lahing ito sa dugo ng lahat ng propeta, sa dugong nabuhos mula pa sa pagkatatag ng mundo, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na nasawi sa pagitan ng altar at ng sanktuaryo. O, sinasabi ko sa inyo, papapanagutin ang salinlahing ito. Sawimpalad kayong mga guro ng batas na umagaw sa susi ng kaalaman. Hindi na kayo pumasok at hinahadlangan pa ninyo ang mga makapapasok." Pagkatapos ay umalis si Jesus at sinimula naman ng mga guro ng batas at mga Pariseo na mahigpit na makipagtalo sa kanya. Pinapagsalita nila siya tungkol sa maraming bagay at pilit na sinisilo sa anumang sinasabi niya. Kahabag-habag kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. Sa Ebanghelyo ngayon, pinuna at pinulaan ng ating Panginoong Hesus ang mga dalubhasa sa kautusan. Sabi ni Pope Francis, maitutulad natin ang mga salitang ito ni Jesus sa simbahang sarado. Hindi makapasok ang dumaraan at hindi pa nga raw makalabas ang ating Panginoon na nasa loob. At itinulad naman ng Santo Papa ang mga dalubhasa sa batas na may hawak ng susi. Pero dinala nila ito sa kanilang pag-alis o hawak nila ang susi at ayaw nilang magpapasok. Pinag-aralan sana ng mga dalubhasang ito na magkaroon ng malalim na kaalaman sa katotohanan ng Diyos at sa mga ipinahayag ni Jesus. Iba ang kanilang ginagawa. Hinahadlangan nila na mapalapit ang tao sa ating Panginoon na mapagmahal at maamo. Nangyayari din ito sa atin. Kung minsan, tayo ang dahilan na mahadlangan ng iba na makalapit sa Diyos. Lalo na kung kulang tayo sa dasal. Ito ang nakapagsasara sa ating puso. May awiting ganito, "Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door." Sinasabihan tayo ni Jesus at gayon din ni Pope Francis na huwag maghinawa sa pagdarasal. Be persistent. Nang sa gayon, ang ating pananampalataya ay mananatili, lalalim, at magiging humble tayo at hindi natin isasara ang daan patungo sa Panginoon. Ating dasalin ang dasal ni Blessed James Alberione. Jesus Master, sanctify my mind and increase my faith. Jesus, teaching in the church, draw everyone to your school. Jesus truth, may I be light for the world. Jesus way, may I be example and model for souls. Jesus life, may my presence bring grace and consolation everywhere. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines
sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.